Totoo nga atang matalino ang Matsing dahil nakapag-register ito ng SIM. Nalaman kasi sa Senado na nakakalusot pala sa SIM registration system ang Peking ID na may mukha ng unggoy. Ang paliwanag ng mga telco company sa Frontline Report ni Camille Samonte. Nakasmile na unggoy ang litrato sa sample fake ID na ito ng NBI. Sinubukan nila yang gamitin para mag-register ng SIM. At ang nakapagtataka, pumasa sa iba't ibang telco ang ID na nakangiting unggoy. Napakunot tuloy na noo ang mga senador sa pagdinig kahapon ng Senate Committee on Public Services. Buti nga nakangiti po kasi kung hindi baka hindi yung binagbigyan yan. If you're with the telcos and you see this application form of that monkey smiling at you, what the heck are you doing? I mean, it's common sense na hindi dapat pagbigyan to dahil hindi natin mahuhuli yung mga gumagawa ng kalokohan dito. Gate ng Globe Telecom, automated kasi kaya hindi nila na-verify agad ang mga nagre-rehistro. Makatutulong din anya sa verification kung nabigyan sila ng access sa ahensyang nag-i-issue ng mga government ID. Pero marami raw ang hindi pabor dito dahil sa issue ng data privacy. It's precisely that's the reason why before, when the bill was being deliberated on, we asked to have access to government ID issuers. Para ito query system lang po na sana valid ba tong ID na to o hindi. Sa kabila niyan, aminado ang Globe na mayroong pagkakataong nagkakaroon ng technical glitch sa kanilang registration system. Ang Smart naman, mayroong post-validation process sa mga nagre-register ng SIM. Iimbestigahan din daw nila kung may mga nakalusot na peking identity. We wanted basically to perfect this optical character recognition technology to be placed in. I think the problem with technology is that it is not simply a plug-and-play solution sometimes. Sometimes you have to undergo a beta stage. Habang may mga ganyang issue, sinasamantala naman ito ng mga manloloko na hindi tumitigil sa pagpapadala ng text scams. Napag-alaman sa pagdinig na sangkot sa scam na yan ang mga illegal na Philippine offshore gaming operators o POGO. Some of the registered SIM cards that are being sold in Facebook are being bought by POGOs. I heard you made that statement. Yes, Your Honor. Ano ang basis ng statement na yan? Nag-i-engage na rin. Nag-shift din yung kanilang modus operandi, like they're engaging in investment scam in the guise of POGO operation. They're engaging, some of them love scam, crypto scam, and all forms of scam, Your Honor. Ginagamit nila itong mga SIM card to preserve the anonymity to avoid detection from law enforcement. Sa huli, inirekomenda ng ilang telco companies na dapat lagyan ng pangil ang SIM Registration Act para mapanagot ang mga namimeke sa pagpaparehistro. Mungkahi pa ng chairman ng komite na si Senator Grace Poe, baguhin ang implementing rules and regulations ng batas para maisama ang live selfie-verification process. Iimbitahan naman sa susunod na pagdinig ang mga e-wallet platforms at money remittances na nagagamit din umano sa cybercrime. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.